So magandang gabi po sa ating lahat, lalo-lalo na po kay Sir J. Camuñas. So ngayon po, ipapaliwanag ko po ang pagkakaintindi ko sa before 21st century education at 21st century education. So ito lang po yung mga natatandaan ko ayon sa naturo ni Sir, at syempre ito lang yung pumasok talaga sa akin. So nung before 21st century education, unang-una yung teacher centered, na nung una sa teacher lang natin, sila lang yung nagbibigay ng kaalaman. I mean yung unang-una knowledge. Pangalawa yung focus natin sa kanya lang nakatutok. Hindi kagaya ngayon sa 21st century na student centered na tayo, na which is mas malayang magbigay ng impormasyon or ng knowledge ang estudyante, at syempre para mas mahasa na rin ang estudyante. So pangalawa yung memorization nung before 21st century education. Nung una ang pagsasaulo is wala lang, minemorize mo lang yung topic, which is wala kang natutunan, memorize lang. Hindi mo alam kung ano yung tunay na meaning nung minememorize mo. Walang malalim na pag-unawa, parang ganun, kung anong kahalagahan ba nung mga minemorize mo. Hindi kagaya ngayon na meron ngayong 21st century yung may tinatawag tayo na critical thinking and problem solving. So sa halip na puro pagsasaulo, ngayon ay binibigyan diin ang mga estudyante na mag-isip o palawakin pa yung mga memorize or nababasa nila. Di kagaya ng una na puro memorization lang na walang natututunan para sa akin po. Kasi kung ano yung memorize mo nga, edi yun lang. Hindi kagaya ngayon na mas kayang palalimin, para hinahamon ng estudyante na mag-isip kung ano bang ibig sabihin nito, ano bang nilalaman ng mga salitang ito. So pangatlo po sa before 21st century education, yung may tinatawag tayo na rote memorization. Ito yung pagsasaulo at pagsusulit ay madalas na nagreresulta sa pag-memorize ng mga katanungan at sagot na walang tunay na pag-unawa sa likod ng mga ito. So yun na nga po na meron din namang po may naidudulot na maganda yung pagsasaulo or memorization, pero hindi siya, para po sa akin sa ngayon, hindi siya halos advisable. Kasi iba pa rin yung memorization sa nag-aaral. So pang-apat, kagandahan pong ngayon namang 21st century education yung technology, which is mas napapadali na natin yung pagre-research natin, yung madali nang masagot yung mga tanong mo. Hindi gaya nung una na textbook driven kung tawagin, na more on sa library mo lang talaga siya makikita, sa library mo lang malalaman, magbubuklat ka pa ng libro, maghahanap ka pa. Hindi kagaya ngayon sa 21st century education na isang type mo lang sa cellphone mo or sa laptop mo kay Google, masasagot ng mabilis. Hindi ka na matatagalan sa pagre-research. So panglima po pala yung time-based at outcome-based po ata yun. So ang time-based po naman nung before 21st century education, yung para bang example, may binigay sigurong activity ngayong araw na ito, ngayong araw mo na rin dapat matapos. Hindi mo siya pwedeng uwi or i-assignment.
kung anong sinabi ni teacher ngayon, kung ano yung pinapagawa sa inyo, kailangan masulit mo rin ngayong araw na ito. Hindi kagaya ngayong 21st century, kagaya nitong atin, kahit lumampas tayo sa oras natin, may tinakdang oras si sir pero mas matagal para makapag-isip at mas mapaganda ang ating gawa. So meron pang pang-anim, ito pang isa. Yung about naman po sa boundaries ng teacher and students. Yun lang ang hindi ako na sangayon sa yung masyadong nagiging malapit yung estudyante sa guro natin, sa guro. Kasi unang-una lumalampas ang estudyante sa boundaries na yun nga, kinokos ang pagiging walang galang. Tapos ngayon, sa totoo lang, talagang mas may power ba yung student kaysa kay teacher. Kasi na-encounter ko yan dun sa school na napuntahan ko, na talagang mas matapang pa si student kaysa kay teacher. Yun lang yung kinaayaw ko ngayong 21st century education. Walang manners na halos ngayon ng student. So ano pa ba? Yun lang po yung pagkakaintindi ko. At marami pong salamat.